mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa mga nasirang ari-arian, maraming buhay ang binawi ng bagyong Tino na 8 beses naglandfall sa iba't ibang probinsya sa Visayas. At lalong tumitindi ang mga imaheng nakakalap natin. Mahigit 24 oras mula ng bahain ang maraming lugar kabilang ang Cebu na di pa nga tuluyang nakakabangon sa nagdaang lindol. Mga kapuso, narito po ako ngayon sa isang subdivision sa Cebu City na nilunod ng lampas taong baha bunsod ng pag-apaw ng kalapit na sapa. Dito po nangyari mga kapuso ang pag-aanod ng maraming sasakyan na nagkapatong-patong paghupa ng baha. Narito ang aking report. Nagmistulang karagatan ang bahaging ito ng UN Avenue sa barangay Umapad sa Mandaue City kahapon ng madaling araw dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Paguros ng baha. Ang baha humalik na sa bubong ng ilang bahay. At ang mga sasakyan naglubugan sa tubig. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong na lamang sa payloader para mailigtas. Naglalaro sa bahay namin. Tapos pag taglit lang mga 10 minutes, pataas na. Saan po kayo napunta? Ito sa loader, may loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat niyo ho yun. Oo, yun doon kami. 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra na sa daan ang mga lumubog sa bahang mga sasakyan kasama ang ilang container van. So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo ho muna yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Andun po yung ating mga kapuso na tumatanggap ngayon ng ayuda. Ayuda po. So ito po ay ayuda galing ho sa mga nagmamalasakit nating mga kababayan. Ano ho kailangan ngayon, brother? Solar, tubig. Papakita ko po sa inyo, mga kapuso, kung ano sinapit ng mga sasakyang ng iwang nakaparada at nung tumaas ang tubig, ganito ho ang sinapit. Mistulang winasiwas ho at nagkabasag-basag na itong windshield. Doon nyo makikita. Hindi lang ho yan nag-iisa. Ang hagupit ng bagyong Tino, kitang-kita rin sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan sa lungsod ng Cebu. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis sa pagtaas ng tubig na aabot mula 10 hanggang 12 talampakan. On the ground po mga kapuso, ang inyong lingkod. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Hindi na ako makapasok dahil makapal na ho yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kaninang video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong ho dahil sa pag-angat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station na nakikipagtulungan ho para sa kahit paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado gaya ng pamilya ni Alvin sa bubong na ng ikalawang palapag nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung takbon, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung, kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Sa ngayon ay nasa evacuation center na ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Mga kapuso, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Villa del Rio Subdivision. Isa po ito sa mga residential area na lubos na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at biglaang
pagtaas ng tubig. Ang bawat lansangan, ganyan ho ang madadatnan. Mga nakasalansang mga sasakyan, mga bahay na lubog sa putik. Ilan sa mga kababayan ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, kung inyong makikita ang sitwasyon, napakarumi pa rin sa lugar at ang ating mga kababayan, hirap na hirap pa rin sa kanilang sitwasyon. Kung inyong makikita mga kapuso sa aking likuran ngayon, bumalandrang sumalansan itong hindi pangkaraniwang mga sasakyang pag-aari ng mga residente dito po sa subdivision kung saan kami naroroon. Wala pong kuryente sa area na ito ngayon, tanging ilaw lamang ng kamera at ng setup ang nagbibigay ng liwanag dito po sa aming posisyon. Ang binabanggit po ng lokal na pamahalaan, tigil muna ang clearing operation ng mga otoridad sa mga oras na ito dahil napakadilim na ho doon sa kaloob-looban. Magre-resume ito bukas alas 6 ng umaga. Ang panawagan po mga kapuso ng ating mga kababayan, kung maaari sana'y madagdagan pa yung mga towing company na sumasaklolo ho sa kanila para isa-isang maisalansan yung mga sasakyang bumalandra ng patagilid kung saan-saan po. Ito hong sasakyan na ito na nasa aking likuran mga kapuso, ito'y galing pa doon sa pangatlong kalsada sa kaloob-looban at tinangay lamang ng tubig nang tumaas po ang baha. So nasa 450 families dito lamang sa Villa del Rio subdivision ang naapektuhan at ngayon ay nangangailangan at humihingi po ng saklolo sa lokal na pamahalaan. Samantala mga kapuso, hindi nga po buwababa o bababa sa 76 ang nasawi sa Cebu kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Pinakamarami sa bayan ng Liloan kung saan 30 po ang nasawi. 12 naman ang patay sa Canlaon, Negros Oriental. Nakatutok si JP Soriano. Tanaw mula sa himpapawid kung paano nilubog sa baha ng Bagyong Tino ang mga kalsada, mga bahay at mga gusali sa Cebu. Marami ang napilitang lumusong sa maruming tubig o naipit sa matinding traffic. Meron pang muntik ng malunod dahil sa malakas na ragasa ng baha. Papalaki na yung tubig. Muntik na nga ako malunod kahapon. Inanod ako sa sobrang lakas ng baha. Sobrang kaba po. Sobrang kaba. Kasi ang iniisip ko yung pamilya ko. Yung tubig, palaki ng palaki. Tapos may kasamang malakas na hangin. Paano kaya namin ba simulan namin na wala naman kami punan? Mga kaldero. Lutuan namin. Tubod yung bisikleta ko dito para tindahan, wala. Naano na ba? Wala ako na yung bahay namin, wala nang laman. Marami rin, wala nang bahay na uuwian. Ang iba, naghanap ng mga gamit na pwede pang isalba. Sa Liloan, Cebu nga, hindi lang mga gamit ang tinangay ng baha, pati mga sasakyan, inanod. Hala! Daga na. Sabilan mo, timay mo anak. Sa bubong naghintay ang mga residente ng paghupa ng baha o ng rescue. Habang sa Mandawi, Cebu, mga sasakyan ang tinangay ng baha. Agoy! Agoy! Gayon din sa Cebu City, kaya nagkapatong-patong na ang mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa tala ng DILG Cebu, umabot sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa Liloan pa lang. Sa buong Cebu, hindi nabababa sa 76 ang nasawi sa oras na isinusulat ang report na ito. Hiwalay pa ang mga patay sa ibang lugar tulad sa Canlaon, Negros Oriental, kung saan 12 na ang kumpirmadong patay dahil sa Bagyong Tino, 10 naman ang patuloy pang hinahanap. Putol ang komunikasyon at walang kuryente sa buong lungsod matapos mabawala mga poste ng kuryente. Winasak din ng baha ang mga kalsada kaya hindi na madaanan. Nagpapatuloy din ang rescue operations ng Philippine Red Cross. Isang pamilya ang kanilang sinagip sa Moises Padilla, Negros Occidental kaninang madaling araw.
Sa Baler, Aurora naman, 3 oras nang umuulan dahil sa bagyo kahapon, dahilan upang magbaha sa bahagi ng Barangay Suklayin. Shear line na lang ang nakakaapekto doon ngayon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa tala naman ng Office of Civil Defense ay umabot na sa 66 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Ayon sa OCD, pinakamaraming naiulat na nasawi sa Central Visayas na 50. 7 ang nasawi sa Negros Island Region, 2 sa Eastern Visayas, habang 1 ang nasawi sa Western Visayas. Kasama sa bilang ang 6 na sakay ng helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binahan ng bagyong Tino sa kabila ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto kontra baha. Umabot na sa palasyo ang kanyang sentimiento. Ang tugon nito sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambari 4 ang sama ng loob sa dinanas na naman nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila kahapon. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan kung saan may 35 ang naitalang nasawi, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang 2 sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang 2 kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela na may naitala ng 15 patay kaninang umaga, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City kung saan may 12 patay, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City na may 7 ng patay kanina, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito, ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman kung saan may 9 na nasawi, ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maging sa El Nido, Palawan, hindi sinanto ng bagyong Tino ang isang kumbento, pati mga ospital, paaralan at mga bahay. Sa taas ng baha, mga kapuso, muntik malunod ang isang rescuer. Nakatutok si Mariz Umali.
Nag-aalib po yung hangin ang humampas sa bayan ng El Nido sa Palawan kaninang umaga. Halos matumba ang mga puno habang rinig ang malabuhawing lakas ng hangin dala ng bagyong Tino. Animoy magliliparan na ang gamit sa kuhang ito. Malakas din ang buhos ng ulan. Maging sa loob ng gusali ng Philippine Ports Authority, dama ang hagupit ng bagyo. Wala na. Wasak na. Ang hanging bridge na ito sa Barangay Bukana nahati. Sumuko na talaga. Mag-aalas 5 ng madaling araw kanina nang maitala ang ika-8 at huling landfall ng bagyong Tino sa El Nido, Palawan. Bago nito, tumama muna sa Batas Island sa bayan ng Taytay ang mata ng bagyo. Ang ilang taga-barangay Kataban umakyat na sa bubong para makaligtas sa baha. Tuluyan na ring natanggal ang bahagi ng bubong ng covered court na ito. Habang natumba at humambalang sa daan ang punong ito dahilan para di madaanan ng kalsada. Ilang kawani at pasyente naman ng Northern Palawan Provincial Hospital ang inilikas dahil sa pangambang bumigay ang kisame ng isang gusali. May mga bangkaring pinalubog ng naglalakihang alon sa Barangay Pali. Sa bayan ng San Vicente, may mga bahay na tuluyan ng di mapapakinabangan dahil nasira. Lakas na naman ang agos, kanina ibasto. Nakalutang sa paligid ang ilang gamit at bubong mula sa iba pang nasalantang bahay. Lubog din sa kulay tsokolating baha ang maraming kalsada. Pinalipad din ng malakas na bayo ng hangin ang bubong ng mga bahay sa island municipalities tulad ng Salinapakan. Maraming lugar din ang nalubog sa baha gaya ng National Highway sa bayan ng Rojas na nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Nasira rin ang isa pang hanging bridge sa Barangay Karamay na halos poste na lang ang natira. Habang gumamit naman ng galon ang mga taga-barangay Maoyon sa Puerto Princesa para magsilbing floater habang lumilikas sa mas mataas na lugar. Sa taas ng tubig, tulong-tulong na sa pagsagip ng mga apektadong residente ang mga rescuer. Ang ilan sa kanila, sumuong sa malalim na tubig kahit walang rescue boat. Yun pong pulis na nakaupo sa graba, muntik nang nalunod. Kasama nung nandyan na nag-aantay sa nag-rescue sa labas. Pero sa kasagsagan ng operasyon, isang rescuer ang muntik malunod. Nila ko narinig dahil sabi ko malalim yung part na to. Naghubad ng kanyang life jacket. Siguro nahirapan nga magkilos dahil naka-uniforme. Ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli, binaha. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School sa bayan ng Araceli. Gayon din ang Barangay Health Center ng Bohol sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Takot umanong mabaril, kaya malabong umuwi sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa kanyang abogado. Sinagot din ng abogado ang ilang aligasyon laban kay Ko. Kabilang ang umano'y pagtanggap ng delivery ng pera para kay Ko ng mga executive assistant nito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Humarap sa media ang abogado na nagbitiw na kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa mga maanumalyang flood control project at itinuturong pasimuno ng mga budget insertion. Sabi ni Attorney Ruy Rondain, malabo raw umuwi ng bansa si Ko dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So I don't know. Huli umanong nakausap ni Rondain si Ko kagabi, pero hindi umano niya alam kung nasaan ito. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot, pero hindi na alam ngayon kung nasaan na siya. Ang hinihintay, tugon ni Ko sa mga alegasyon sa kanya. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng utos para magsumite si Ko ng counter affidavit. Let me be clear, I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko,
is that the Ombudsman Boying Remulla, has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hinihinga namin ng tugon dito ang Ombudsman. Itinanggi rin ni Attorney Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Sinabi rin ni Attorney Rondain na hindi rin anya totoong humingi si Ko ng 25% na kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na umunay pag-aari ni Ko ay pag-aari ng Misibis Aviation. Kinwestiyon din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posibleng nasa 5 billion pesos na ito ngayong 2025. Pero hindi anya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin anyang koneksyon si Ko sa SunWest na nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro dahil nag-divest na siya mula sa kumpanya bago pa umano maging kongresista si Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng bumagsak na helicopter kahapon sa Agusan del Sur. Iniimbestigahan na ng Philippine Air Force ang mga posibleng sanhi ng insidente at hindi muna pinabiyahe ang mga kaparehong helicopter ng kanilang search and rescue group. Nakatutok si Chino Gaston. Halos naabo ang Super Huey helicopter na ito ng Philippine Air Force dahil sa tindi ng pinsala ng pagbagsak nito kahapon sa kabundukan ng Loreto, Agusan del Sur. Pilot error, kondisyon ng helicopter o masamang panahon ang mga posibilidad na iniimbestigahan ng investigation team ng Air Force. Anila, bago magtanghali kahapon nang lumipad mula Davao City patungong Butuan ang helicopter. Kasabay nito ang 2 Black Hawk at isang Bell helicopter para sana pag-aralan ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino. They took off from Davao going to Butuan and ito po, kasama po nila ay 3 other aircraft. While they were on their way to Butuan, nag-lose po ng communication with the Super Huey, which prompted po yung other aircraft na hanapin po sila. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng helicopter, may ranggong kapitan ang pinaka-senior sa kanila. Nakuha na ang kanilang mga labi pero hindi pa sila pinapangalanan alinsunod sa hiling ng kanilang mga pamilya. Sumasailalim pa rin sa forensics ang mga sunog na labi para matukoy kung sino mismo ang bawat isa bago iuwi sa kani-kanilang bayan. Taong 2011 nang makuha ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang helicopter na nabiling refurbished mula Amerika. Isa nila ito sa pinakagamit at reliable na air asset ng Air Force at kumpleto sa maintenance. Hindi po natin sinabi na, kunyari po meron po tayong mission, you really have to fly it kahit anong mangyari. We take the safety of our air crew very seriously, and we allow the flights basta maayos lang po yung parameters, which is the wind condition is okay and the aircraft is also fully mission capable. Pero habang gumugulong ang investigasyon, grounded muna ang ibang Huey helicopter ng Search and Rescue Group ng Air Force. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., napapanahon ng i-upgrade ang mga search and rescue assets ng gobyerno para hindi palaging aircraft ng Air Force ang ginagamit para tingnan lang ang mga nasalantang bayan mula himpapawid. Pag kailangan natin ng actual inspection ng sites or actual people-to-people, hindi pwede ang drones. Pero merong ginagawa ang ating mga helicopter ngayon na pwede gawin ng drones. At yan, pinag-utos ko sa OCD na i-incorporate nila.
Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang nagbebenta umano ng chop-chop na motorsiklo sa Laguna. Imbis na pera, shabu umano ang inihinging bayad ng suspect. Nakatutok si June Veneracion. Kami po may hawak na search warrant. Kami po ay maghahanap sa inyong mga ari-arian. Sa pagsisilbi ng search warrant sa bahay ni Alice Jerry sa Liliw, Laguna, nakuha ng HPG o Highway Patrol Group ang mga baril, bala at hinihinalang shabu. Nadiskubre ring may siyam na chop-shop ng motorsiklo na kasama sa mga ibinebenta umano sa shop ng suspect. Sabi ng HPG, palit bato ang modus ng suspect sa pagbabayad. Ito pong palit bato trade po natin, no, ay based din sa impormasyon pong nakuha natin ay siya po ay tumatanggap ng mga nakaw na motorsiklo. At kapalit po nito ay mga illegal na droga ang kapalit. Matagal na raw sangkot sa ganitong kalakaran ng suspect. Nakadepende sa piyesa ng motorsiklo ang bayad na shabu. Wala pa siyang pahayag. Sa impormasyon ding nakuha natin, no, ay may mga 5 hanggang 10 gramo ang palitan per parts nito pong motorsiklo po na naibibenta po sa kanya. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga kasabot ng suspect at kung kanino siya kumukuha ng droga na ginagamit niya sa palit bato modus. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi lang isa, kundi 3 araw na religious rally ang ikakasa ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo. Tuloy naman ang mga kilos kontra katiwalian ng ibang grupo para igiit na panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Oscar Oida. Even now, you are already in hell. Yan na lang ang nasabi ni Father Robert Reyes nang ilunsad kaninang National Month of Action Against Corruption ng grupong Siklab o Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian. Mariing panawagan nila sa gobyerno, panagutin ang mga opisyal na sangkot sa anilay pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Preventive suspension man lang sila habang dumadaan sa due process. Pag ang manggagawa, kinakasuhan, suspendido muna siya. Hindi siya nakakapasok, hindi siya kumikita. Hinihiling din nila ang pagbubukas sa publiko ng mga pagdinig ng ICI, kabilang ang live streaming at paglahok ng civil society groups upang masiguro ang transparency sa investigasyon. Dapat din daw maipasa ang mga batas laban sa korupsyon gaya ng Freedom of Information Act, Anti-Political Dynasty Law at Open Infra Bill. May White Friday protest din ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14, at trillion peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo naman magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Inaasahang dadaluhan niya ng mahigit 300,000 individual ayon sa PNP. Bagamat inaasahang magiging payapa ang pagtitipon, halos 10,000 pulis ang pinaplanong i-deploy para magbantay. Kapag po may rally po tayo dyan sa NCRP o tayo po ay nagtataas po ng alert status po. Magiging full alert status po tayo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, nasa ang bagyong Tino at makakapagpahinga ba tayo sa matinding ulan? Ito ating mga kapuso. Amor? Salamat, Mel. Naku mga kapuso, papalayo na ang bagyong Tino pero tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanda dahil may paparating pang bagong bagyo.
Dahil pa rin dito sa Bagyong Tino, nakataas ang signal number 2 dyan sa Kalayaan Islands. Habang signal number 1 naman dito sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Palawan kasama po dyan ang Calamian at Cuyo Islands. Samantala, nadagdagan pa yung 5 naunang landfall ng Bagyong Tino kahapon. So pagkatapos po nitong tawirin, itong Visayas ay muli po itong naglandfall dyan naman sa Palawan ng 3 beses. Dito yan sa Magsaysay, Batas Island at yung ikawalo at yung pinakahuli na landfall nito ay dito naman sa El Nido, Palawan. Sa ngayon mga kapuso ay nasa West Philippine Sea na itong Bagyong Tino at huling namataan sa layong 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, tuloy-tuloy naman na ang paglayo niyan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o bukas po ng madaling araw. Pero may panibagong bagyo na nasa labas ng PAR at huling nakita, 1,870 kilometers silangan po yan ng northeastern Mindanao. At sabi po ng Pag-asa, posible ngayong Biyernes o Sabado ito pumasok sa loob ng ating PAR at tatawagin sa local name na Uwana. Sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posible itong kumilos pahilagang kanluran at may tsansa na tumama sa northern or central Luzon sa susunod na linggo. Nananatili rin po yung posibilidad na lalo pa yan lumakas bilang super typhoon kaya patuloy po nating tututukan. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas ng wind signals dito po yan sa ilang bahagi po ng eastern sections ng Luzon at pati na rin dito sa summer provinces. Simula po yan na Biyernes ng gabi o di kaya naman ay sa Sabado ng umaga. At patuloy po nating imomonitor dahil pwede pa pong magbago yung forecast at patuloy po nating titingnan kung ano po yung magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, malayo pa ang bagyong yan para makaapekto po dito sa ating bansa pero dahil pa rin dito sa Bagyong Tino, ganun din po dito sa Amihan at pati na rin sa localized thunderstorms, posible pa rin po makaranas sa mga pag-ulan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan dito sa Luzon, maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol Region, pati na rin sa Palawan at Mindoro provinces. Bandang hapon, may tsansa ng ulanin ng malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang lugar dito sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto, may mga pag-ulan din po sa umaga sa Visayas at Mindanao, gaya na lang po sa Sulu Archipelago, Western Visayas at ganun din sa Negros Island Region at posible pong maulit yan sa hapon at kasama na rin dito sa makakaranas sa mga pag-ulan ang Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol at iba pang bahagi or malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya mga kapuso, doble ingat pa rin lalong-lalo na sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso. Bumuhos ang emosyon sa huling araw ng public viewing sa mga abo ni Eman Atienza. Ang eulogy ng kanyang inang si Felicia, ibinahagi ang masasayang alaala at pagiging authentic ni Eman. At nagpasalamat din si Kuya Kim sa lahat ng nagdasal, nakiramay at nagpaabot ng pagmamahal. May report si Aubrey Carampel. Hindi nakapagpigil ng emosyon ng ina ng social media influencer na si Eman Atienza nang alalahanin ng kanyang ina ang araw ng kanyang pagpanaw. Emma, the moment I found out, that we lost you, it was the deepest pain. I never felt it. And while I haven't gained an angel, know that I will carry your torch here on earth. Eman, Eman, Eman,
You are my sunshine. You are my love. You are my everything. And one day we will be together again. I love you. Ito ang unang pagkakataong nagsalita si Felicia Atienza, misis ni Kuya Kim Atienza, tungkol sa pagkamatay ng kanilang bunso. Sa kanyang eulogy kagabi, sinabi niyang bukod sa talented, intelligent at may mataas na EQ, natatangian niya ang pagiging authentic ng bunso. The most outstanding feature and characteristic of Eman was her authenticity. Eman shared her stories openly. She shared her pain. She shared her struggles. But she also shared her joy. And that resonated deeply with many people. She always had space for others, even in her darkest moments. At kahit wala na si Eman, nararamdaman pa rin daw niya ang presensya nito. Now in her absence, there is silence. But Eman, I still hear you. I hear your boisterous laughter. I hear your yakking. I hear your singing. I still see you. Emanski, my little Emanski. Call it Emanski. Nagbahagi rin si Kuya Kim ng mensaheng natanggap mula sa isang Indonesian student na tulad daw ni Eman ay may iniindaring mental health issues at na-inspire ng kanyang anak. But I hope it brings you some kind of solace that I will continue to live in honor of your daughter and will do everything in my power to keep it that way. Lubos na nagpapasalamat ang pamilya Atienza sa pakikiramay, pagmamahal at messages of support na kanilang natatanggap. At hanggang sa huling gabi ng burol ni Eman, muling dumagsa ang mga nakiramay. Kabilang ang mga kilalang personalidad tulad ni Iya Arellano, Faith De Silva, Zoren at Mavi Legaspi, gayon din ang mga kasamahan ni Kuya Kim sa GMA Integrated News. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Ininspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula ng matapos. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair.
Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tignan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra kurakot. Pero 100 araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin naipakukulong. Kung nasaang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng GMA Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Mahiya naman kayo. 100 araw na simula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulimbat ng pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Sa Senado at Kamara, narinig ng publiko mula sa mga kontraktor at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung paano tila pinagparte-partehan ang pera ng bayan. Bilyon po yun. Ako mismo ang nag-deliver ng basura. Sinundan niya ng galit ng taong bayan mula sa mga mismong nilubog ng baha sa Bulacan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na nauwi pa sa karahasan. 100 araw matapos ang pangako ng Pangulo, nasaan na ba tayo? September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan. Kami, we just refer and we try to build up a case na medyo bulletproof para naman can stand in court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong investigasyon ng ICI at naipatawag na ang nasa 20 mga personalidad kabilang ang ilang isinasangkot sa anomalya. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon sa ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pa mga opisyal at personalidad ang naihahain na ng ICI, kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig po bang sabihin, those who are part of that structure, kakasuhan niyo? I-recommend na makasuhan? We base our findings on evidence. Okay. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to there. We will resolve the problem. Ang mga complaint o reklamo ang mas mabilis na maaktuhan ng ombudsman na maaari nilang maisampa bilang kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sa ngayon, may 3 reklamo ang inihain na ng DPWH. Secretary Vivencio,
Pinakauna noong September 11 laban kina Alcantara at 20 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District kasama na ang 5 kontraktor tulad ni Sara Diskaya. Meron ding reklamo laban sa mga opisyal ng DPWH La Union 2nd District at Davao Occidental. Sumasailalim naman sa preliminary investigation ang 5 complaint ng National Prosecution Service. I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. Hinahabol na rin ng pamahalaan ng mga ari-arian ng mga personalidad sa flood control. Na-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang lampas 6.3 billion pesos na pwedeng i-forfeit o bawiin. Bumuo rin ang ICI ng Technical Working Group para sa Assets Recovery, kabilang dito ang DPWH, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Nakikita ko na yung problema na to can be solved through other agencies. Kung may nababagalan man raw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Ngayong araw nga lamang naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga kapuso natin sa Visayas, nasa Ormoc, Leyte na po ang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Tino. Ngayong araw po ay nagsagawa na ang GMA Kapuso Foundation ng repacking ng relief goods sa GMA Cebu Station at 802nd Infantry Brigade sa Ormoc. Ipapamahagi natin yan bukas sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo sa Talisay sa Cebu, Silago sa Southern Leyte at Homonhon Island sa Eastern Samar. May hiwalay pang team na bumabiyahe na ngayong araw pa Eastern Samar. At sa mga nais pong tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Makapal na putik at naglalakihang bato na galing umano sa Bulkang Canlaon ang tumambad paghupa ng matinding pagbaha sa Negros Oriental. Nasa 20 naman ang naitalang nasawi sa Negros Occidental, kabilang ang ilang inanod ng tubig. Mula po sa Bacolod, Negros Occidental, nakatutok live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Emil mga kapuso, 29 ng mga local government units dito sa probinsya ng Negros Occidental ang naapektuhan dahil sa pananalasa ng bagyong Emil kahapon. Ayon naman mga kapuso sa ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental ay naitala mahigit 100,000 mga kataong naapektuhan dahil sa pagbaha. Naapektuhan din ang kanilang mga kabahayan. Mga kapuso, 20 katao naman o 20 katao naman ang nawala ng buhay o binawian ng buhay dahil nga sa trahedya na dala ng bagyo. Sa lakas ng ragasan ng baha sa kalsadang ito sa Canlaon City, Negros Oriental, di nakaligtas pati nakaparadang truck sa gasolinahan na mabilis tinangay ng tubig. Nagngangalit ang kulay putik na baha nang mabilis itong lunurin ang mga bahay at establishmento. Sa hiwalay na video, makikita na ang inanod na truck
na nakatagilid sa gilid ng kalsada. Nagmistulang malaking dagat ang lungsod. Tama na taon. Paghupa ng baha, ganito ang tumambad. Makapal na putek sa kalsada at naglalakihang bato. May mga kalsadang hindi madaanan. Ayon sa mga otoridad, galing sa Bulkang Kanlaon ang naglalakihang tipak ng bato at putek. Tuloy-tuloy ang clearing operations doon. Pero sa gitna ng baha at pahirapang pagdaan dahil sa mga bato, nagbayanihan ang mga residente para buhatin ang labi ng mga yumaong kababayan patungo sa kanilang tahanan. Sa La Castellana, Negros Occidental, siyam ang nasawi ayon sa kanilang MDRRMO. 20 ang patuloy pang pinaghahanap. Ang ilang residente ng Barangay Sagang, napayak na lang nang makitang wala ng buhay ang kanilang mga kaanak sa tabi ng kalsada. Di maipaliwanag ang nararamdaman ni Mang Vicente na namatayan ng asawa sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Hanggang ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ang 3 nilang mga anak kabilang ang 9 na buwang sanggol. Nakasabit ko sa kahoy. Kadto kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Tapos dito buhay. Ang 4 na taong gulang na anak ni Mang Aguinaldo na rescue. Ngunit ang ibang kaanak nito nananatiling missing. Kaya ako mata ka nakita ka buhay pa man. Ano may na Christina? Kunaramdan ni magpakita tadi bang kailaw. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Tami mo hindi ta mapaktan sa sarang way kita nag-expect nga mo tukli ka tako sa sang tubig. Sakit man ba sagon o kasubo ba sagon? Nga kung mga gabi natabo damo-damo gid ang nagkalamatay. Sa datos naman ng Negros Occidental PDRRMO, umabot na sa 20 katao ang iniulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya. May ara mga anod tanan muna mostly ang reason with found dead body. Nag-deploy na pag nagbulig man to sa operation sang search, rescue and retrieval. Dagdag ko lang Emil mga kapuso, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng search and retrieval operation ng PDRMO sa maraming LGU dito sa probinsya ng Negros Occidental. Katuwang din ng mga kapuso ng PDRMO ang ating makawani mula sa PNP, BFP, maging Philippine Coast Guard at maging ang mga private organizations ay tumutulong na rin upang mapabilis ang paghahanap ng mga missing persons o mga nawawala. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City at probinsya ng Negros Occidental. Emil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Tinutugis ng mga otoridad ang mga lalaking nagpanggap na pulis at saka ng hold up sa isang alahero sa Caloocan. Huli naman ang kasabot nilang nakikipagtransaksyon sa biktima online. Nakatutok si June Veneracion. Dahil madalas ka video call, napaniwala ang alahero na si alias Jessie na tunay na nagbebenta ng ginto ang kanyang mga kausap sa social media. Nakikita ko po yung napakita po nila sa akin through video call, kaya medyo napapanatag po ako. Kaya nitong October 17, nagpakita si alias Jessie sa isa sa mga suspect na si alias Nena sa Caloocan para matuloy ang kanilang transaksyon. Pero walang nagpakita na may dalang ginto. Sa halip, 4 na lalaking nakamotorsiklo ang gumulat kay Jessie at kanyang kasama. Ang sigaw nila, sir, mga pulis kami, anong transaksyon nyo dito? Mga pulis kami, tapos doon na po pinadapaan na po kami, tapos yung kasama ko po tinuktukan sa ulo ng baril. Tapos ako tinulak pa po ako nun para kasi ayoko nga pong dumapay. Nakuha sa kanya ang mahigit 200,000 pesos na pambayad sana sa ginto at iba pang personal na gamit. Gold scam ang tawag ng PNP sa modus. Grupo sila in the sense na iba yung nakikipag-usap at pagka iba yung hold up. Ikaw ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. May karapatang manahimik at magsawa ng kibo. Sa pag-iimbestiga, nakilala ng PNP si alias Nena. Meron na siyang warrant of arrest para sa iba pang kaso, kaya inaresto noong October 24, pero nakapagpiyansa rin. Nakilala na rin ng PNP ang mga kasabwat niyang humold up sa biktima. Usually yung mura, tapos akala mo magandang offer, yan yung nakaka-inganyo. Kaya maraming manluloko talaga.
Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng anunsyo ng Ombudsman na iimbestigahan ang mga Villar, nasisilip muli ang ilang proyekto ng gobyerno at kung paano nakinabang dito ang ilang ari-arian ng pamilya. Kabilang dyan ang Zapote River Drive Project na imbes na makatulong kontra baha ay nagpakipot pa umano sa ilog ayon sa kinatawan ng Las Piñas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ito ang pahayag kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga proyekto ng gobyerno na nagdulot umano ng pakinabang sa mga ari-arian daw ng pamilya Villar. Ito ang dati nang ipinupunto ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Ang River Drive Project dumaan aniya sa ilang ari-arian ng mga Villar. Yung mga creeks namin dito, nilagyan din ng kalsada. O papunta din doon sa mga establishment at mga subdivisions nila. Ang lupa na nagkakahalaga ng 2,000 to 3,000 pesos per square meter. Pag nilagyan mo ng kalsada yan, nilagyan mo ng isang connecting bridge papunta sa isang malaking lungsod, definitely, tataas ang presyo ng mga lupa mo. Ipinakita ni Santos ang isang bahagi ng River Drive kung saan din matatagpuan ang isang residential village na pag-aari umano ng mga Villar. Ito, isa sa mga subdivision nila kung saan nag-benefit sa access yung kanilang subdivision. Oo. Ilog to. Itong tinatayuan natin, ilog. Oo. Ayon sa kongresista, ang ilog naging makipot dahil sa ginawang kalsada sa gilid nito, kaya hindi umano nakatulong sa baha. Nitong July, bumaha sa lugar dahil sa kulang dala ng habagat. Pwede mo lang gamitin sa mga main rivers dito sa urban areas para linisin lang ang river ay 3 meters lang. At lumalabas dito yung sukat ng easement doon sa River Drive na dapat ay 3 meters ay umabot na mga 8 hanggang 10 meters. Dagdag pa ni Santos, makikipagtulungan siya sa Ombudsman at sa ICI sa investigasyon sa proyekto na aniyay isa lamang sa marami umanong proyekto ng gobyerno na posibleng napakinabangan ng Villar Properties. Hininga namin ang reaksyon ng pamilya Villar, pati na sina Senador Mark at Camille Villar, pero wala pa silang pahayag. Nauna nang dinipensahan ni dating Senadora Cynthia Villar ang Las Piñas Zapote River Drive Project na isa raw flood control at traffic decongestion project upang marehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Hindi lang sa Las Piñas kundi maging pati na rin sa Parañaque, Muntinlupa at Cavite. Kasama rin daw sa pangunahing layunin ng proyekto na makapagbigay ng alternatibong daan para maibsan ang traffic. Ipinakita raw nila sa proyektong ito na kapakanan ng nakararami ang nauuna at hindi umano ang interes ng iilan. Ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay paninirang political daw na wala umanong basihan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, napaiyak na lamang ang maraming taga-Talisay, Cebu matapos tangayin ng baha ang kanilang mga bahay. Sabi ng DPWH, kailangan ng matinding pagpaplano para hindi na maulit ang baha sa probinsya, sabay pangakong iimbestigahan ang mga substandard na proyekto kontra baha. Nakatutok doon live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, maliban sa mga naitalang namatay, 8 pang katao na inanod umano ng baha ang patuloy pang pinaghahanap. Pagkatapos manalasan ng Bagyong Tino, ito ang tumambad sa Talisay City. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Karamihan sa mga bahay na nasira, wala ng bubong. Sirang-sira kahit mga konkretong bahay. Natangay naman ng baha ang karamihan sa mga bahay dito sa Isla Verde ng Barangay San Isidro at sa kabilang barangay sa Lawaan Dos. Ito ang mga bahay na nasa gilid ng sapa ng Mananga.
dahil walang nabitbit na gamit ng lumikas. May mga bumalik sa sira nilang bahay upang maghanap ng pwede pang mapakinabangan. May mga napaiyak na lang nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tahanan. Nanawagan sila ngayon ng tulong na mga damit, pagkain at tubig. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, isang araw bago tumama ang bagyo sa Cebu, nagpatupad na sila ng forced evacuation, pero may iba umanong hindi sumunod. There are some areas na murag na wag gyud sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot dito. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa talaan ng Talisay CDR-RMO, aabot na sa 7 katao ang naitalang namatay sa lugar. Isa nito ang hindi pa alam ang pagkakilanlan. Samantalang aabot naman sa 8 pa ang missing. Samantala, tiningnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa Mananga Bridge kasama si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sabi ni Dizon na kailangan ng matinding replanning of flood mitigation di lang sa Talisay City kundi sa buong Cebu Province dahil kulang lang daw ang revetment wall. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Namahayag rin si Secretary Dizon na iimbestigahan kung may mga substandard din pa ng mga flood control project. Ayon sa kanya, nasa ICI na ang investigation nito. Emil mula rito sa Talisay City, binisita rin ni Secretary Dizon ang Mandawi City na isa ring grabing napektuhan ng baha dito sa Cebu. Dadalaw din daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng Bagyong Tino sa loob nitong linggo. Samantalang patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa mga nawawala dahil sa matinding baha dala ni Bagyong Tino. Emil? Salamat at ingat. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kaniyang 5 taong gulang na anak. Nadoot mi sa gaplon, pagdoot ako sa gaplon. Nahayang pa na ako ang papa. Sumuna na nawa akong anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi. Malaki rin ang idinulot noong pinsala ng bagyo. Kwento ng isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa lang nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang ba kay kami di may makapasalig nga makabihay mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayuan ng mga sakyan na namo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy.
Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholders para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Para sa GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. 15 years of love, laughter, and shared dreams. To say thank you sa mga tagahanga, gustong mag-give back ni Alden Richards sa mga naniwala at di bumitiw sa binatilyong City Soy na nagsimula sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna. Ang iba pang detalye, ichichika ni Aubrey Carampel. Alden Richards is gearing up para sa 15th anniversary niya sa showbiz. Ang espesyal na milestone na ito, gusto raw i-share ni Alden sa mga sumuporta sa kanya mula nang nagsimula siya sa industriya noong 2010. Sa Instagram, may patikim na sa kanyang gaganaping anniversary fan meeting. Soon ay i-reveal na raw nila ang detalye para rito. Si Alden may exclusive na pasilip din sa behind the scenes ng kanyang anniversary photoshoot. Nami-miss ko lang doing events like this, to be immersed in the presence of my supporters, kasi ever since a lot of people who really know me personally, I never really neglected the fact that time is a very valuable gift you can give to someone, most especially your supporters, diba? Indeed, Alden is moving forward, but also going back to his roots. Dahil ang event ay gagawin mismo sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex sa December 13. Sa tinagal-tagal ko sa industriya, hindi pa ako talaga nakagawa ng isang malakihang event sa community kung saan ako lumaki. It's just a small thing to say thank you and to show my gratitude to these people who have supported me, especially sa mga kababayan ko sa Santa Rosa, Laguna. Bago yan, may mga series of events at activities din gagawin si Alden na may kinalaman din sa kanyang iba't ibang advocacy. The essence of everything we're doing for my 15th anniversary is giving back. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 50 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.